Noong unang panahon, ang mga tao ay naninirahan sa ulap kung saan ang sa isang anak na babae ng dato ay nagkasakit. Nagdulot ito ng bagabag sa dato at hindi mapakali kung kaya't ipinatawag niya agad-agad sa tanod ang manggagamot. Nang dumating ang matandang manggagamot sa tahanan ng dato, winika ng dato na maaari nitong gawin ang lahat na makakapagpapagaling sa kaniyang anak. Sinuring mabuti ng matandang manggagamot ang nag-iisang anak ng dato at kinausap ang dato sa labas ng tirahan nito. Matapos nito ay ipinatawag ng dato ang kaniyang nasasakupan sa isang pagpupulong. Makinig kayong lahat sa akin. Para sa mga kalalakihang nasasakupan ng aking barangay, may sakit ang aking anak na babae at hinihingi ko ang inyong tulong upang maibalik ang mabuting kalusugan ng aking anak. Kinakailangan ninyong ang tagubilin ng manggagamot, wika ng dato. Ipinag-utos ng manggagamot na dalhin ang anak ng dato sa malaking puno ng balite at ipinahukay ang mga lupang nakapaligid sa ugat nito. Agad na sinunod ito ng mga kalalakihan tanda ng kanilang pagmamahal sa kanilang dato. Binuhat nila ang anak ng dato gamit ang duyan at masigasig na hinukay nila ang lupang nakapalibot sa ugat ng puno. Matapos nilang maghukay, ay ipinag-utos ng manggagamot na ilagay ang anak ng dato sa kanal na nabuo mula sa paghuhukay. Ang ugat ng puno ng balite ang makakapagpapagaling sa anak ng dato, wika ng manggagamot. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bumuka ang lupa at nahulog ang anak ng dato. Humingi ito ng tulong, ngunit huli na ang lahat. Nalaglag ang anak ng dato sa isang daluyan ng tubig at nagpagulong-gulong dito pababa. Nakita ng dalawang bibe ang pagkahulog ng anak ng dato at agad tinulungan. Namahinga ang dalaga sa likod ng mga ito at nangangailangan ng tulong upang gumaling kung kaya't nagkaroon ng pagpupulong. Kinakailangan niya ng tirahang matutulugan. Pinag-utos ng pagong sa palaka na kumuha ng dumi mula sa puno, ngunit hindi ito kinaya. Sumunod na inutusan naman ang daga, ngunit nabigo rin ito. May isang nagnais na sumubok. Ako, subukan ko. Wika ng isang malaking palaka, ngunit pinagtawanan lamang siya. Sinubukan ng palakang gawin ito at sa wakas ay nakapagdala siya ng ilang butil ng buhangin. Isinabog ito sa paligid ng pagong at lumitaw ang isang pulo at naging pulo ng buhol. Dito nanirahan ng babae, ngunit ito'y namlalamig kung kaya't nagkaroon ng isa pang pagpupulong. Kailangan mainitan ang dalaga. Nagsalita ang maliit na pagong at sinubukang kumuha ng kidlat sa ulap upang makagawa ng liwanag. Isang araw, gumalaw ang ulap at tinangay ang pagong kung kaya't nakakuha ito ng kidlat. Mula rito ay nakalikha sila ng araw at buwan na nagbigay ng init at liwanag sa dalaga. Simula noon ay nanirahan ng dalaga sa pulo kasama ang isang matandang lalaking kanyang nakilala. Nagsama sila at nagkaroon ng kambal na anak. Ang isa ay naging mabuti at ang isa naman ay naging masama. Ang mabuting anak ay inihanda ang buhol para sa pagdating ng mga tao. Gumawa siya ng mga kapatagan ng
mga ilog at maraming hayop, ngunit ang ilan dito ay sinira ng masamang anak. Nagkaroon ng pagtatalo ang mabuting anak at ang masamang anak, at dahil dito, naglakbay ang masamang anak sa kanluran at dito siya namatay. Nagpatuloy ang mabuting anak sa pagpapaganda sa buhol at inayos ang lahat ng ginawa ng masamang anak. Nilikha ng mabuting anak ang mga boholano mula sa lupa at ninuraan kaya sila ay nabuhay. Kayo ay naging lalaki at babae. Iiwan ko sa inyo ang katangiang kasipagan, mabuting pakikitungo, kabutihang loob, pagpapahalaga sa kapayapaan at katapatan. Ikinasal sila ng mabuting anak at hinandugan ng iba't ibang butong itatanim upang gawing magandang tirahan ng buhay. Hindi nagtagal, lumikha ang mabuting anak ng isang igat at isang ahas. Lumikha siya ng malaking alimango at sinabihang humayo at tumungo sa lugar na nais nila. Sinipit ng alimango ang igat at lumikha ng isang lindol na naging dahilan kung bakit maraming alimango sa Bohol. Naging paboritong pagkain ito ng mga Boholano, samantalang ang mga palaka at pagong naman ay kanilang iginagalang.